Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes, garantisadong mabilis lang to. Masayang sinalubong sa bansa ang pagdiriwang ng Chinese New Year, ang Year of the Fire Horse. Sa Binondo, makulay na fireworks at drone display ang tampok mula sa City Government of Manila. Ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Guan, mananatili ang pagkakaibigang Pilipinas at China. Narito ang report. Mula sa Prosperity Lion and Dragon Dance, na sa tradisyon Chino ay nagbibigay raw ng swerte at kasaganaan. Kasabay ng mga tambol, cymbals at gong, hudyat ng isang masigabong selebrasyon. Samahan pa na nagliliwanag na drone show, tampok ang pagkakaibigang Pilipino at Chino. Masayang sinalubong sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo sa Binondo, Maynila ang Lunar New Year. Ayon kay Filipino Chamber of Commerce and Industry President Victor Lim, ang selebrasyong ito ay tanda rin ng matagal ng ugnayan ng Pilipinas at China. With more opportunities in our nation, with peace and order and prosperity. And may the year of the Fire Horse carry us toward greater success, achievements, and progress. Once again, Happy Chinese New Year! 新年快乐! Malagot rin si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Guan, na dito sa bansa niya ipinagdiriwang ang Chinese New Year. Ipinunto nito na kaibigan ng Pilipinas ang China. For thousands of years, we're close neighbors and friends. As the Chinese often say, close neighbors are better than distant relatives. So over the past decade, China has consistently been the Philippines' largest trading partner and the largest source of imports. Kapayapaan naman ang panawagan ni Manila Mayor Isko Moreno. At the very least that I can wish, more than anything else, let there be peace in our home, in our family, in our community, in our city, in our country, and our neighboring countries. Peace is hard to find. Sometimes it's very expensive. But with peace, there is progress. There is opportunity. Nagtapos ang salubong sa Chinese New Year sa isang fireworks display, hudyat ng isang masaganang taon sa lunar calendar. Samantala, the outcomes remind us how much we can achieve if we work together to preserve our heritage. As we breathe new life into this place, which becomes a better foundation for a better, more united, bagong Pilipinas. Sa mensahe ni Pangulong Marcos ngayong Chinese New Year, nanawagan ito sa mga Pilipino na isabuhay ang simbolismo ng Fire Horse, tapang at pag-usad. Samahan pa ng disiplina, kasipagan at maayos na pamamahala naman mula sa gobyerno. Bagamat sumasagisag ang Fire Horse sa enerhiya at katapangan, hindi sapat ang simbolismo upang umusad ang bansa. Kailangan din daw samahan ito ng aksyon at paggawa at pagiging masinop. Ani pa ng Pangulo, ang kaunlaran ay hindi basta dumarating, kundi pinaghihirapan araw-araw, pinatatatag ng disiplina, samahan pa ng paglikha ng trabaho at mga inisyatibong nagbubuklod sa mamamayan. Nagpaabot din ng Happy Chinese New Year si Vice President Sara Duterte. Binati niya ang mga Filipino-Chinese sa buong mundo at hinikayat ang lahat na salubungin ang taon ng Fire Horse ng may tapang at lakas ng loob. Hinimok din niya ang sambayanan na buhayin ang diwa ng bayanihan at sama-samang isulong ang pag-unlad. May this year bring abundance, good health, and peace to every home. Magkaisa tayong itaguyod ang isang mas maunlad at masaganang Pilipinas para sa lahat. Gong Xi Fa Cai. 1594 pa na itatag ang oldest Chinatown sa Binondo. Saksi na rin at karamay ito sa mga pinagdaanan at pagpupursige ng lahing Pilipino. Nagdesisyon ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na hindi muna sila magbibigay ng posisyon tungkol sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin ang mga external legal representatives ng mga biktima sa kaso laban dito. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang.
Neutral o hindi muna magbibigay ng posisyon ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court sa kahilingan ng kampo ni former President Rodrigo Duterte na i-disqualify ang mga abogado ng mga biktima sa mga kasong may kaugnayan sa war on drugs. Ayon sa dokumento na isinumite ng prosecutor sa ICC, sinabi ni Deputy Prosecutor Mame Mangiayenyang na ang prosecution ay takes no position kaugnay sa hiling ng depensa. Ibig sabihin, hindi sila kumakampi kung dapat bang tanggalin o manatili ang mga external legal representatives sa mga biktima. Kinumpirma naman ito na hindi ito gagamit ng redacted sources para sa confirmation of charges hearing sa susunod na linggo. At kung sakaling umabot sa full trial ang kaso, hindi rin nila balak gamitin ang mga nasabing ebidensya. Inilabas ng prosecutor ang posisyon bilang tugon sa hinihiling ng kampo ng dating Pangulo sa ICC na i-disqualify ang 3 bagong appointed na external legal representatives ng drug war victims dahil umano sa conflict of interest. Sa mosyon ng defense team na inihain noong February 11, hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman sa Pre-Trial Chamber 1 na bawiin ang appointment ni na Joel Butuyan, Gilbert Andres at Nicolene Arcana bilang external legal representatives ng mga biktima dahil umano sa objective appearance of bias. Sa tingin ng depensa, mayroong bias o pagkiling ang mga nasabing abogado laban kay Mr. Duterte. Giit ni Kaufman, isa raw sa mga nabanggit na legal representatives ay paulit-ulit umanong bumatiko sa kanilang legal strategy sa media. Gumamit din umano ito ng denigratory slurs o pang-iinsulto laban sa counsel at nagpakita ng preconceived views tungkol sa guilt at character ni Mr. Duterte. May professional relationship umano ang tatlo dahil pare-pareho silang konektado sa Center Law Philippines kung saan nagtrabaho si Arcana mula 2019 hanggang 2023 kasama sina Butuyan at Andres. Ayon sa depensa, kahit wala pang patunay ng actual prejudice, sapat na raw na may appearance of bias. Ibig sabihin, kung ang isang reasonable at informed observer ay makakakita ng posibleng pagkiling, pwede na itong maging basehan ng conflict of interest sa ICC. Samantala, sa Lunes, February 23, isasagawa ang confirmation of charges hearing sa kaso ng dating Pangulo. Dito titingnan ng mga judges kung may sapat na ebidensya para magpatuloy sa full trial. Hindi pa dito tinutukoy kung guilty o hindi ang akusado sa mga kasong kanyang kinakaharap. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mga balita, halos 41 milyong pisong halaga ng syabong nakatago sa libro na sabat ng Bureau of Customs sa NAIA. Nag-Superman stunt na rider sa Cebu, suspendido ang lisensya ng 70 araw. At silab-sala o pagsusunog ng palaspas bilang paghahanda sa araw ng Kwaresma, nagsimula na. Sinuspende ng LTO Region 7 ng 70 araw ang lisensya ng rider na gumawa ng delikadong stunt sa kabaan ng Transnational Highway sa Cebu. Kinilala ang rider na si Kyle Esconas na pinangalanang Boy Superman matapos gumawa ng Superman stunt at hindi maayos na pag-upo sa kanyang motorsiklo sa nasabing highway para sa litrato. Personal na pinapupunta si Esconas sa opisina ng LTO Region 7 at pinasusumite ng paliwanag para hindi ma-revoke ang kanyang lisensya. Arestado ang isang dayuhan matapos itong mahulihan ng iligal na droga sa NAIA Terminal 3 nitong linggo. Nakuha sa dayuhan ang halos 41 milyong pisong halaga ng iligal na droga na nakatago sa mga libro. May timbang itong 600 grams na nakasilid sa plastic. Sa pagsusuri ng otoridad, nagpositibo ang crystalline substance bilang shabu. Mahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at ang Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Nag-umpisa na ngayong araw ang silab-sala o ang pagsusunog ng mga palaspas bilang paghahanda sa araw ng Kwaresma. Sa Guadalupe Parish, sinunog ang mga palaspas mula sa mga parokyano ng simbahan kasabay ang pagbabasbas sa mga ito. Ang mga abo ang ipapahid sa noo bukas, Ash Wednesday, ang umpisa ng 40 araw na pagninilay sa darating na mahal na araw. Sa sports balita, Gilas Pilipinas nag-umpisa ng mag-ensayo para sa darating na second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. At Pinay tennis star Alex Ayala mapapalaban sa round of 32 kontra world's number 8 na si Jasmine Paulini. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca.
Masusubukan ang tatag ni Pinay tennis star Alex Ayala sa pagharap nito kay Jasmine Paolini ng Italy sa round of 32 ng Dubai Open. Kasalukuyang world's number 8 si Paolini habang bumaba naman ang ranking ni Ayala sa 47th spot. Bukas maghaharap ang dalawa para sa spot sa round of 16 ng Dubai Open. Samantala, isa si Ayala sa ginawaran ng Athlete of the Year ng Philippine Sports Writers Association kasama si Carlos Yulo. Dalawang big men ang hindi makakalaro para sa Gilas Pilipinas sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa isang panayam, sinabi ni Coach Tim Cohn na hindi makakalaro ang 7'3" big na si Kai Soto at si Quintin Meliora Brown. Kaugnay niya na ipatuloy ang ensayo ng grupo. Muling sisigawan ng puso para sa Gilas ang Kapampangan standout na si Justin Baltasar, kapalit ni Soto at QMB. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.